So, check. Praise God. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Sige po. Alam nyo, hindi ako updated sa mga balita-balita, pero sabi sa mga balita, grabe na yung gera sa ibang lugar. Grabe na yung mga, hindi ako nanonood masyado eh. Kasi, alam niyo yung maraming mga tao yung takot na takot kasi gera na, tapos yung iba nagpapanik na kasi nagkaubusan na ng mga gasolina, yung mga ganun ba. Pero lahat ng yun kasi sa Bible, yun naman talaga. Na sabi sa Bible, sa huling araw, magkakaroon talaga ng gera, laban-laban. Sabi sa Bible, yan yung mga sign na malapit nang dumating yung Panginoon. Pag once na may mga gera na laban-laban, bansa sa bansa, tapos sabi pa, baka daw magkaroon ng tinatawag na World War III. Yung mga ganun bagay. Alam nyo, wala pong ibang mapagtasan kundi ang Panginoon lang. Amen? Wala pong iba. Kumbaga kahit anong gera nila, kabilang din, kung dumating din, karoon talaga ng mga gera-gera. Si Lord tayo makakaligtas sa atin. Amen po ba? At ang mga Kristyano dapat hindi tayo matakot. Hindi tayo matakot. Nandun yung kahit na, pag may mga ganun, hindi mapapakali. Pero ang point ko na, kung alam mo kung saan ka naman mapupunta, hindi ka dapat matakot. Amen mo ba? Kaya, saan ko mapapansin, itong mga nag-aaway-away, grabe din talaga yung pagkalikod kasi nila sa Lord. Yung mga tawag dito, mga karamihan, yung mga talaga, na rin, sa US, then maraming mga pinaniwala sa Diyos. Ang tinataka naman nila, mga bagsak naman na iba naman yung Diyos. So talagang walang kapayapaan pag ganun. Pero pag ang naniniwala ko pag magbansa Christianism, talagang nandun na ako ng gera-gera. Ngayon po ba? Ngayon talagang ulat lahat. For example, dito mga Muslim country, yung Israel. Kahit bayan po nito sa Israel, ang mga Israelites talaga. Grabe din talaga kawalar trip yan. Pero nga ako napanood sa online na mga Israelita, bata pa lang, pero grabe sila sa mga Palestine. May grabe yung, pero napanood sa online na merong online Palestinian vlogger, tapos yung mga nag-zoom ba, yung nag-omigay, tapos may nakausap kang bata na Israelites. Hindi naman siya Israelites sa bata. Kung nagpakilala siya na isa siyang Palestinian, galit sa kanya. So, grabe talaga yung mga Israelites na titigas talaga. Pero yung point dito na talagang nasa last days na po tayo. At sabi sa Bible, hindi na lang nagpapatagal ng mundo. Kasi pag pinatagal niya pa, wala ng ligtas. Alang-alang sa mga likod niya, hindi na nagpapatagal. Kaya kailangan po natin huwag tayo maging kampante. Hindi tayo pwede maging kampante na pagkikilihan sa ibang bansa ay dito sila. Kailangan din natin ipag-pray yung ibang bansa. Dati nag-pray po natin talaga yan. Kasi sabi sa Bible, kung pinipray po sa iba, pabalik po yun siya. Hindi natin kung ano nangyari bukas, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. At hindi mo rin pwede sabihin na malakas ka. Kasi bukas pwede bumagsak tayo. Amen po ba? Sige po. Buksan natin yung Bible natin sa Job. Chapter 23, verse 10 to 17. Sabi po dito, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Pagkat landas niya'y aking nilalakaran, hindi ako lumihis sa ibang daanan. Ako hindi lumalabag sa kanyang kautusan, at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Hindi siya nagbabago at hindi kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin, ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natatakot, sa kanya ay humarap. Isipin ko lamang ito, ako ay nasisindak. Pinanghina ng Diyos ang aking kalooban. Tinatakot ako ng makapangyarihan. Sapagkat kadiliman ng nasa aking palibot, dilim itong taglay, sa mukha ko ay bumabalot. Let's pray. Hallelujah. Most Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this Savior that you have done. I pray, Lord, today as I preach your word, ikaw ang Diyos na magturo at magsalita. Give me boldness as I preach your word. I declare, Lord, na
lahat ng mensaheng babanggitin mo, ito'y tumimok sa puso ng bawat isa ng mga nananalig. Hindi lang sila nandito just to attend, nandito sila para yung mensaheng ipaparating mo, ito, Panginoon, ay magdulot ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Tunay, Panginoon, na malapit ka na dumating. At tunay, Panginoon, na anytime darating ka. I declare bawat isa patuloy, Panginoon, na dumating at mamuhay sa katuwiran. Dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos sa tuwid. Ikaw ang Diyos na dapat lamang pagbigturan nila ng iba. I ask your blood to continue to cover us. I rebuke any distractions sa buhay ng bawat isa, Lord. Their minds, their heart, their ears, ay patuloy nakatutok lang sa iyo, ang kanilang mata, ay patuloy nakatingin lang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw na ito, we declare victory, miracle sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpapa natin, Lord. Hallelujah. Sige po, ang topic po natin ngayong umaga ay righteous living. Yeah. Praise God. Siyempre po, bilang isang Kristyano, hindi tayo tinawag ng Lord para umaten lang sa church. Napaka-importante na bilang isang Kristyano, magmamuhay tayo ng matuwid sa kapal niya. Amen po ba? Alam niyo po, malaking benefits sa isang Kristyano na mamuhay tayo ng matuwid. Sa panahon ngayon, maraming mga tao umaten sa church, pero pag labas ng church, hindi lang muna sa patuwiran. Hindi ko ito pinipreach dahil sabi na perfect ako. Pinipreach ko kasi ito yung dapat. Dapat tayo ng mga Kristyano, paglabas mo dito, dapat kung ano na dito, ganun kayo sa labas. Amen po ba? Ganun, kasi pare, as a Christian, darating ang Panginoon. Sabi ko sa Bible, ang pupunin ng Lord is yung mga tao na bumuhay ng matuwid. Yung mga tao na bumuhay sa katuwiran. At dito, malalaman natin kung paano ba natin kailangan na tayo na bumuhay sa matuwid. Ano ba yung sign na Kristyano na bumuhay sa matuwid? At ano ang mangyayari kapag namumuhay ang isang Kristyano sa matuwid? So dito po, mayroon pong apat. Number 1, righteous living your heart. Yeah. Number 1, ang totoo na mumuhay sa katuwiran, mayroon po siyang dalisay na puso. Sabi sa Bible, Job chapter 23 verse 10, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinupok na, lalabas ang kadalisayan. Dito makikita po natin kapatid si Job na talagang kahit sinusubok, ang tunay po puso sa Lord, ito yung kapag sinusubok, nandun pa rin siya sa Lord. Ito yung kapag may mga pagsubok sa paligid niya, kahit anong pagsubok na katulad ni Job, nawala yung mga anak niya, natanggal yung trabaho niya, nagkaroon siya ng sakit, nawala lahat ng kayamanan niya, pero nandun pa rin siya sa Lord. Nag-escape pa rin siya. Makikita mo dito na, ang isang Kristyano, malalaman mo talaga na bumuhay sa katuwiran kapag sinusubok ng Diyos. Kaya ang pagsubok, yan po ay pinapadala ng Lord. Kapag may mga trials ka, kahit sarili mo yung kalaban mo, pag pinigat ka, sa Lord ka pa rin. Ngayon po ba? Hindi yan yung ngayon kasi mga kaiba eh. Pag sa church, grabe, kala mo talaga sa Lord ka. Pero pag pinigat yan, pag tinamag ng tinamag, lalabas din talaga yung galit na yan. Alam mo sa isang Kristyano, pipigyan tayo ng Lord. Pipigyan niya tayo, hindi para sabi makaisyon ka, para makita mo kung talagang galit sa ibang puso mo. Amen po ba? Kasi totoo, yung tao, kapag ipagsubok ka, doon makikita talaga itong ugali niya. Doon makikita kung pinapamawakan niya talaga yung salita ng Diyos o hindi. Mabilis lang magsabi na Kristyano, kapag okay ang lahat. Pero kapag wala nang lahat, doon ka titingnan kung Kristyano ka pa rin ba. Amen mo ha? So yan yung matuwid. Kasi may marami po din. For example, sa church, grabe. Grabe mag-worship, grabe na. Pero, pag once na may mga unbeliever na sa paligid, nagtataway na siya, sama na siya. Talagang sabihin, nung makita na sinamahan ka lang ng mga unbeliever sa paligid mo, naging unbeliever ka na rin. Alam mo yan, yung pwede yung puso ba? Importante po talaga yung puso natin dalisay sa Lord. Yung tipong kahit saan ka dalhin, dapat makita pa rin si Lord. Amen po ba? Amen po ba? Dahil naman kami kumuha kasi si Job, alam niyo si Job sa Bible, alam niya, sabi niya, alam ng Diyos, bawat ang kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Alam ni Job na kapag sinubok siya ng Lord, lalabas pa kung pagkukunan siya niya. Kahit, kasi, sabi nga doon, di ba, nawala yung mga anak niya,
ay lahat ng hayop, yung mga alaga ng hayop, kayamanin na nawala, tapos nagkaroon ko siya ng sakit. Pero makita ko doon, sa pagsubok na yun, dahil isa pa rin talaga yung puso niya. Sa pagsubok na yun, alam nila talagang sa harapan ng Panginoon, si Lord lang talaga yung buhay niya. Yun po yung totoong matuwid. Ang totoong matuwid na Krisyano, kapag sinubok mo, Krisyano pa rin yan. Amen? Kaya nga, tayo mga Krisyano, kunwari ako talagang, isa ako sa nagpipray lagi sa Lord na kahit dangerous yung prayer na yun. Dangerous is yung prayer na Lord, test me. Dangerous yun. Kasi iba sabi niya, Lord, test mo ako. Nawala. Oo. Nawala sila. Lord, test me. Pero alam niyo po, natutulong din sa isang servant na ulit eh. Yung sabi niya na, pinag-pray talaga lagi na, Lord, test mo ako. Test mo ako. Para malaman ko kung totoo talaga ako sa iyo. Totoo talaga ako sa iyo. And praise God, yung tao yun, na talagang test ng Lord, talagang makita ko talaga yung growth sa kanya. Alam mo na siya totoo nun eh. Kung walang test, wala akong testimony. So sa test, kailangan nagkakaroon ng testimony talaga. So, papadala ka lang ito ng pagsubok. Susubukin kayo sa pera, susubukin kayo sa pamilya, susubukin kayo sa trabaho, susubukin kayo sa pag-aaral. Para makita mo, kung talagang matuwid ka talaga. Kasi ang matuwid, kahit anong mangyari, matuwid ko yan. Ayan ko ba? Kaya kami pagsubok, kaya tayo dito sa Christian, hindi ko pinag-pray sa inyo. Alam sa church, hindi ko pinag-pray lalo sila pagsubok sa inyo. Hindi talaga. Kung may mga pagsubok lang kayo, at kung dahil sa mga pagsubok na yun na wala kayo, kailangan mangyari yun. Ganun ba yun? Yung malungkot na yung tao na mawala dahil sa pagsubok. Pero hindi ko kasi pagpigilan yun eh. Dahil lang kayo sabi ko, may pinag sabi ko, Lord, I pray na pag kami pala ng tao itong pagsubok ito. Kasi hindi ko ito pwedeng alisin sa kanya. Hindi ko ito pwedeng pwedeng tanggalin niya. Tanggalin mo kasi, pag tinanggalin mo, paano siya natututo? Paano siya nalabok? At dito ba sa ako nang nalamayos ko, dito ko rin makikita kung talagang pinakawa ko yung resenta ko. Dito ko makikita kung talagang may faith pa talaga itong tao ko. Diba? Kaya nung kanya na-overcome yung pagsubok na yun, doon ko siya sinabihan na, alam mo, nung tayo sinusubok ka, sabi ko talaga sa Lord ko, pinaka mo pagkain. Hindi ko pinag-pray sa Lord na alisin niya. Ang sinabi ko talaga na, kailangan yung pagdaanan kasi hindi ka lalago kung hindi mo yung pagdaanan. Kaya ganun yung sa buhay ng bawat isa. Every time you try sa pagdaanan ng bawat isa, hindi natin pinag-pray natin si Lord yung pagsubok nyo. Pinag-pray natin ang pagtagumpayan yung pagsubok na yun. Kasi, doon na eh, hindi naman pwedeng mag-graduate sa school na wala kang exam. Diba? Parang sa napag-usapan namin ng kanalig sa pag-exam na palataya na hindi naman pwedeng mag-graduate. Tapos, wala kang exam. Parang kung alam mo yun, doon mo malalaman kung talagang nakikinig ka, magaling mo kapag mag-exam ka. Kasi kung gumraduate ka ng exam, paano kung gumraduate ka ng isip mo? E di ba, board exam, magsaka. Di ba? Kaya may exam eh. Kasi yung exam, doon makikita kung talagang matalino ka. Di ba? Kung talagang nakikinig ka. Kasi kung gagawin ka ng exam, sigurado. Balang ang grabe ito, marunong magwantas mo. Ganun din po, alam yung sa Kristyano pagsubok. Pag sinubok ka, dyan din talaga malalaman kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kapag may pagsubok ka, dyan din talaga malalaman kung matalino ka ba sa salita ng Diyos. Kasi lahat ng pagsubok, lahat ng problema, ang solusyon nasa Bible. Ngayon po ba? Lahat po! Lahat ng problema, lahat ng pinagdadaanan natin sa puso mo, nasasaktan ka, sabi sa Bible, lumapit kayo sa akin kayo mabibigatan at kayo akong bibigyan ng kapangahan. Sabi sa Bible, the Lord will fight for you with only to receive. Lahat na sa Bible. Kaya, dahil mo nalaman kung saan nagbabasa ng Bible. Kapag sinubo ka, nawala ka, ibig sabihin, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka namumuhay sa kapuliran. Pero kapag sinubo ka, tapos nagbabasa ka ng Bible, sigurado ka magtatagumpay yan. Alam mo kung bakit? Yung mga pagsubok ng masalbat ng Lord sa Bible, walang sinabi sa pagsubok natin. Totoo lang ha. Pero sa akin, gano'n sa akin eh. Yung pagsubok, yung tinapon si Sadak ni sa Abednego sa Apple, wala yun. Tinapon sa Leon, wala yun. Wala yun. Yung nagpapila sa harap na Red Sea, wala yun. Sa Bible, yung mga apostol sa New Testament,
pinagpapatay, pinagupit. Yung iba halos walang makain. Si Paul tinapon pa sa bakuran para lang matakas. Si Stephen, binato-bato. Wala yun. Diba? So makita mo doon na, kung babasahin nyo, ito ba yung naging si Kristo? Yung ginawa niya sa cross, sa kabila ng siya i-perfect. Makita mo doon talaga na, Lord, ito ba yung nagdadaanan ko? Suko na ako, gusto ko maging matuloy. Sabi sa Bible, di ba? Kung gusto mo talaga maging katulad ni Kristo, sabi sa Bible, if you want to be my disciple, dinahin mo siya. Ikaw ka cross. Kaya, dahil makikita kung talagang puro ang puso mo. Puro ang puso mo kapag sinusubo ka. Amen? Pero dito, grabe si Job. Kaya ito nasabi, kasi nga, alam niya talaga. Sipin mo na, ito yung sinabi ko ni Job, namatay na yung mga anak niya, nawalan din lahat ng alaga ng kayo, nagkasakit na siya, tapos ang nangyari, ano siya ng mga kaibigan niya, tinuwan din siya ng mga kaibigan niya, ha? Dito mo talaga makita na, down na si Job. Tinuwan din siya ng mga kaibigan niya, pero hindi siya natalo ng condemnation. Bakit? Matubig kasi siya. Ngayon mo ba? Grabe, kung baga, makita mo ha, ubos na kay Job lahat. Wala na. Inuwa na lahat. Tapos, yung asawa na, sinasabihin ko sa Panginoon ng Diyos. Yung tao na ibang-isa ka, isa pang ginagamit ng tao para tuksuhin ka sa Panginoon ng Diyos. Tapos yung mga kaibigan mo, imbis na encourage ka, hinahalap ko siya bukas. Pero makita niyo, hindi siya tumalikod sa Diyos. Talagang nanindigan siya. Kahit piniga siya ng piniga, dalisay pa rin talaga yung puso. Alam niyo, darating din tayo, di ba? Sa ating buhay sa Kristiyano, darating din tayo yung katulad ko ni Job. Lahat mawawalan sa'yo. May mga magpo-condemn sa'yo. May mga, yung taong malapit sa'yo, tutulad ka pagsumpay ng Diyos. Pero kung nakikita, dalisay pa talaga yung puso mo. Nandun pa rin yung heart na, susurpahin ako sa Lord, kahit anong mangyari. Hindi ko pa rin siya iiwan, kahit anong mangyari. Kapag yun po ang ginawa mo, ibig sabihin, that's the sign na namumuhay ka sa katuluran. Amen mo ba? Amen? Kaya napaka-importante po na malaman natin ang taong matuwid, your heart yan. Your heart. Sinabi mo your heart, dalisay. Kahit anong mangyari, dalisay yan. Sabi sa Bible, kawikaan, bakit kailangan maging dalisay? Sabi ko, kawikaan 17:3. Dinadalisay sa apoy ang di ko apil. Ngunit sa puso ng tao, siya ang sinisiyasat. Yung dito at ilak, malalaman yung dito at ilak yan, so kung mamugitan talaga ng apoy. Pero yung puso natin, naglaman mo na rin sa'yo, kasi nagpili sa buhay mo. Amen po ba? Kasi madalis ng panggap. Alam nyo, mabilis ng panggap na yung puso mo pure. Pero kung sila kumilos, wala mapapanggap. Kaya ang gagawin ng Lord, may mga ipapadala sa buhay natin. Mga bagay na siya lang makakagawa para makita natin kung galit sa iba na tayo. Yung puso ng tao, hindi natin kaya kung, alam mo, yung dito at pilak, kaya ng tao kakulay kung dito at pilak yun. Okay lang. Ang puso natin, walang kahit sinong tao na kayang mag-prove na totoo tayo. Only God can prove it. Ang gagawin, papadalan tayo ng mga bagay na galing sa Diyos para makita kung talagang totoo ka. Ibababa talaga ng apoy niya para malaman mo kung totoo ka. Yun din yung sign sa yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yung mga nakikita nyo na pagpuspos sa church, yung kanila, yan yung sign na kapag natupo ka ng apoy ng Lord, ibig sabihin, sinuko mo lahat. Pero kapag hindi ka natupok ng apoy ng Diyos, yan din ang sign na ibig sabihin hindi mo sinuko lahat. Kaya nga, ang hintot nila, apoy ang magdadalisay. Sa atin naman, humalit ang Espiritu. Sabi sa Bible, ang Diyos ay consuming fire. Amen po ba? Kaya nga, kung hindi ka napupuspos, baka may pride. Kung hindi ka napupuspos, baka may lagaw. Kung hindi ka napupuspos, baka nandiyan ko yung ulas. Hindi pa sinusuko. Kung hindi ka napupuspos, baka nagdadoubt ka pa. Amen po ba? Kasi totoo naman eh. Kahit tumapit na lagi sa church, kung hindi ka napupuspos, meron lang sa buhay mo, hindi na dalisay. Yan yung mahadla, kaya hindi ka makakuyan ng Lord. Amen po ba? Amen? Ang kailangan, maging dalisay. Kasi alam mo bakit? Kapag hindi ka naging dalisay sa harapan ng Lord, hindi ka magagamit. Hindi kahit kailan, yung paying dito, hindi mo siya magagamit pag dikit na yun. Hindi ba? Lalo sa lang ng peke. Sa Bible, nakalagay din po yan.
hindi nagagamit ng panday ang hindi namin sa'yo. Si Jesus Christ ang panday. Hindi tayo nagagamit ng hindi tama yung puso natin. Amen? Sabi sa Bible, Kawikaan chapter 25 verse 4, kapag ang pilak ay dalisay, may magagawag na panday. Malinaw po, na kapag hindi dalisay ang buhay natin, walang magagawa sa buhay natin. Pero the moment na naging dalisay ito, may magagawa na si Lord. Minsan, nag-ask tayo, Lord, bakit wala akong ginagawa sa buhay ko? Dalisay ba? Dalisay ba? Bakit? Bakit ka lang hindi ka kumikilos? Dalisay ba? Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga kasalanan hindi mo kasi nasuko. Alam mo yan. Hindi pwedeng hindi mo alam yan. Alam mo, kung hindi mo sinuko, don't expect na makakakilos ng Lord. May mga tao sinasabi na, dapat si Lord mo lang kumilos bago may susuko ang lahat. Hindi po. Ikaw muna ang kumilos bago ka nagsasamahan. Amen? Nung tayo na naranasan ko sa buhay ko, sinuko mo na lahat. Lahat ng mga piso mo, lahat, bago sa kumilos. Sinuko mo. Hindi yan yung sabi na alam mo yun, hindi yan sabi na pupunta ang hospital sa bahay mo. Ikaw ang pumunta sa Lord. Ikaw ang pumunta sa Lord. Pag pumunta ka na doon, pag ano ka na, Dok, check up ko na ako, willing ako, doon sila kikilos. Pag ayaw mo, pag walang alam, hindi ko check. Ayaw mo. Ganun din po kapatid sa buhay natin. Kapag nakita lang na ayaw mo nang magpabago, ayaw mo nang talaga isuko, yung iba ba, may sakit ka, yung injection lang, bawal ka na. Takot ako sa injection. Pero yung makabuti sa'yo. Di ba? Ganun din po sa Lord na, pag may madumi lang, may kasalanan, nandiyan lang, hindi siya doon talaga kakasya spiritual, lumapit ka talaga sa Lord. At pag nalapit ka sa Kanya, dapat kailangan mo sa kung sa buhay mo. Anong kailangan mo? Tulad ng presyente, biga ka lang. Alam? Kailangan mo siya kung gawin sa'yo. Diba? Pag sinabi niyang, taas mo ka ng kamay mo, gusto ka natin, sige po. Ganun po sa Lord. Pag sinabi nang nagtataas mo kamay mo, subukan mo, sige po. Hindi yung ko. Tapos sabi mo, gusto mo makalaya sa kasalanan. Pag dikiskutan ka rin, nalaban-labanan mo. Ang Lord, gusto ka naman pagaling, ayaw mo pa rin. So, ang point ko, hindi ko magagamit ka na gano'n, hindi ka na-design. Amen po ba? Gano'n din po yun. Kung anong totoo nangyari sa kita, gano'n din sa Lord. Kung gusto mo magpagaling, bakit ka sa Lord? Magpagaling ka. Amen po ba? Ano po ba? Amen. Gano'n din po sa Lord. Hindi yan sabi ka, baguhin mo ko, Lord. Ayusin mo, Panginoon, gano'n na-design puso ko, pero hindi pa lang action. Parang sinabi na, pagalingin mo ko doon, talagang inisip mo yung buhay ko, lumibig mo ng buto ko, pero nasa bahay ka lang. Pumunta ka ng ospital. Hindi ang doktor pupunta sa'yo kasi marami din siyang client. Yun yung point eh. Isa Lord ganun po eh. Lahat ng mga tao na lumakot sa Panginoon sa Bible, makita mo, sila talaga lumakot sa Lord. Sila talaga yung nagsisi sa Lord. Si Zacchaeus nga eh, dumaan lang si Lord, umakit pa sa puno. Kasi gusto niya magbago. Diba? Ganun din po sa atin. Kung gusto natin mag-dalisay at magamit tayo ng Lord, lumakot tayo sa Kanya. Kasi pag hindi po tayo magamit ng Panginoon sa makagawa. Amen? Yan yung issue bakit kailangan natin mag-dalisay. Kaya para magamit tayo ng Lord. Sabi dito po, ito po, Kawikaan 27:21. Dinadalisay sa apoy ang dito at pila, ngunit ang ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Yan. Araw-araw, hindi sa church. Pwedeng mabait ka dito. Pero sa bahay, agad ka lang. Pwedeng pagdating dito, grabe ka sa ministry. Pero pagdating sa bahay, ministry din ang bahay, ha? Tingnan mo ba? Minsan din. Pagdating dito, sipag-sipag mo. Pagdating lunes sa mga Sabato, tulog ka. Araw-araw, doon ba kita ito masyalo? Meron akong nasa sa bahay ng kagabi eh. Yung sa may dito, yung nakalagay sa may dito, ang nakalagay dito sa may dito kagabi ito, Kawikaan 22 verse 29, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila ay naglilingkod sa hari, hindi sa alipin. So, dito makita na ang Kristyano naglilingkod sa hari ng mga hari. Siyempre, hari ng mga hari, hindi lang hanap ng lilingkuran natin. Mahusay natin ng trabaho.
So, ibig sabihin, yung sabi sa Bible, Gawin ka 22 verse 29, sabi dito na, alam mo ba kung kanino naglilingkod ang mga mahusay na tao? Sa hari. So, ibig sabihin, ang Kristiyano mong hindi naglilingkod sa, siyempre, automatic, pag hindi ka mahusay sa mga ginagawa, hindi naglilingkod sa Diyos. Kasi ang naglilingkod sa Diyos, meron ng excellent spirit. Amen po ba? Mahusay ka talaga magtrabaho. Pero kung every Sunday, mahusay ka, pero Lunes o Sabado, pasaway ka, ibig sabihin, hindi ko nga nagpupulpul sa hari. Amen mo ba? Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hindi ka naglilingkod sa hari, sa alipin. Kaya gusto ko sana gano'n. Yung lawas, yung alam mo yung blessing yung sabi ko, gusto ko talaga mag-serve ka ng hari ng mga hari. Dapat tinitayin mo, Lord, make me a servant of the King of Kings. Kasi automatic, pag ikaw servant ka ng Lord, sa school mo, excellent spirit ka. Sa trabaho mo, nag-e-excel ka. Amen? Sa araw-araw na buhay, kahit sa pamilya nyo, blessings ka. Totoo po yan. Ang Kristiyanong naglilingkod sa hari ng mga hari, sa school mo, excellent ka. Sa work mo, excellent ka. Kahit wala ka sa school, wala ka sa work, kung may business ka, excellent ka. Sa pamilya nyo, blessings ka. Wala silang masabi sa'yo. Piniprescript ka nila dahil serve ka sa Lord, pero wala silang masabi sa araw-araw mo. Kasi nakita nila, grabe na talaga ng Diyos. Galit lang sila sa'yo kasi may Diyos ka. Pero sa araw-araw mo, sa sipag lang, wala silang masabi. Kung sa galingan lang, wala silang masabi. Doon lang sila naiinis na pinagtitigdikan ng Diyos mo. Yung Diyos mo na ayaw nilang tanggapin kasi ayaw nila magbago. So, pero yung point doon, nandun na nag-excel ka. Nandun yung tinatawag ka nakikita sa gawa mo araw-araw na Kristiyan ka. At yun po ay sign na ang tao ay napulit. Amen po ba? Sabi dito, Isaiah 48:10. Sinusuko ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Kung paano ay pilak, ang pilak ay dinadali sa isapon. Ngunit kayo napatunayan, hindi na nakakata. Grabe, no? Sa Bible na sinubok talaga ng sa pamamagitan ng kahirapan. Tapos sabi sa Bible, nabog talaga ng Lord hindi sila nakakata. Hindi ka gano'n. Amen mo ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka gano'n. Hindi ka gano'n, ha? Hindi ka gano'n. Amen mo ba? May kahirapan. Pero, kahit may kahirapan, mapapatunayan ka ng karapat-dapat ka sa Lord. Amen mo ba? Amen mo ba? Kasi ibig sabihin, ay, ako doon, hindi talaga ako karapat-dapat. Lahat tayo hindi karapat-dapat. Pero ang Diyos karapat-dapat pag-likuran. Amen mo ba? Yung iba sinasabi nila na, hindi ako karapat-dapat sunod, ayaw ko na maglingkod. Hindi po, lahat naman ngayon tayo karapat-dapat. Pero bakit ka nagsiserve sa Lord? Kasi nakarapat-dapat sa pag-likuran. Saka yung maganda dito na, hindi ka karapat-dapat, pero namatay siya sa cross. Amen po ba? Hindi tayo karapat-dapat kung namatay siya sa cross. Kaya walang rason para hindi tayo lingkod sa Kanya. Nagiging hindi na tayo karapat-dapat sa harapan ng Lord kapag pinalindihan mo talaga hindi ka karapat-dapat. Inongay na hindi ka talaga nagsiserve. Kasi pwede mo lang sabihin sa Lord, hindi ko karapat-dapat, hindi ko wala po akong pagmamalaki. I am not worthy, pero Lord, ikaw na ang tatas ko. Amen po ba? Hindi ko talaga, hindi ako karapat-dapat kaya Lord. Hindi na ako magsiserve sa'yo. Parang mo yung sinabi nyo sa karapat-dapat pag-lingkuran. Amen po ba? Napaka-importante na itindihan natin na kapag sinusubukan ng Lord, doon din makikita talaga kung talagang pinapahalagan mo na talaga siya. O mas pinapahalagan mo yung sinasabi ng awal siya. The moment na tumalikod ka sa Lord, parang nalang pinikod talaga na hindi ka talaga karapat-dapat. Kaya kung kailangan, iintindihan natin ang kahirapan, pinapadala ng Lord yan. Para malaman kung talaga kakakay sa Kanya. Amen? Sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 7. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang nalisan. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng Mahayag, si Yesu Cristo. So, dyan po makikita natin na may pagsubok. May mga sabi,
Bakit may pagsubok? Utilize your faith. Huwag ka lang magtanong kung bakit may pagsubok. Through trials, doon ay kita talaga yung faith mo kung tapat sa Lord o dalisan. Amen? Kaya, magsasabi ka, bakit? Marami yung tatanong na sila ganyan. Mga Krisyano ko dapat pagsubok. Ganun talaga. Para yung faith mo, mas mabilis lumago. Amen po ba? Parang sabi nga, wala, ayun, mas masarap makinig sa mga tao lalo na pagtagumpayan. Kasi mga taong walang pagtagumpayan. Kahit sino naman sa atin, mas gusto natin pakinggan yung testimony ng tao na grabe yung overcome. Grabe yung no pain, no gain. Kaysa sa tao, puro kwento. Pero wala namang kwenta. Alam mo ba yun? Walang testimony ba? Kaya ganyan si isang Krisyano na ipapadaan ka talaga tulad sa mga puso mo para malaman mo kung gano'n sa'yo. Pero tatandaan natin, ang matuwid talaga yan. Ang matuwid, kahit sa ang pagsubok, kahit kahirapan, matuwid yan. Hindi yan katalikod sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? That's number 1. Number 2, ang matuwid na mamuhay sa tama. Righteous living, walk right. Sabi dito, Job chapter 23, verse 11 to 12. Pagkat landas ng aking nilakaran, hindi ako lumilis ng ibang daanan. Ako hindi lumalabas sa kanyang kautusan, at ang kanyang mga salita ay ako hiningatan. Makikita mo dito, no? Alam mo sa panahon natin ngayon, kapag ang isang Krisyano salita ng ganito, mayabang. Totoo yan. Sa panahon natin ngayon, kapag may nagsalita ng ganito, basahin natin verse 11, sabi dito, pagkat ng Diyos na aking lakaran, hindi ako lumilis sa ibang daanan. Ako hindi lumalabas sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay iningatan. Totoo lang sa mga natin, grabe. Kapag nagsalita ka ng ganito, sasabihin ng mga tao, righteous ka. Ang yabang mo. Pero alam mo ba, sabi sa Bible, ganyan talaga dapat isang servant ng Lord. Amen po ba? Dapat alam mo talaga na lumalakad ka sa utos na. Alam mo talaga sa isip at puso mo na sinusunod mo talaga siya. Amen po ba? Kasi grabe. Once you preach the book, once you tell to people na nilalakaran mo yung mga sasabihan ka nila na labang. Pero alam ko binabasa ko, sabi ko talaga, grabe Lord mo, iba talaga yung ano ngayon. Yung parang mo, kapag salita ka nila, sasabihin ka self-righteous. Pero ito lang po yung sasabi lang, ito po yung sasabi Lord. Kung alam mo talaga ginagawa mo yung utos ng Lord, huwag kang matakot sabihin sa mga tao na nilalakaran mo talaga yun. Amen po ba? Wow! Kasi alam mo bakit? Anytime you say this word sa mga tao, isa sa patotoo na kanyang nakakarap ko yan. Kasi maraming mga tao na, alam mo, sa paano natin, maraming mga tao na mindset na lahat tayo makasalanan. Lahat tayo talagang totoo naman lahat tayo makasalanan. Pero, sinong gagamitin mo? Kasi sa mga tao na binago ka. Amen po ba? Sino gagamitin mo para magsalita sa mga tao na binago ka? Na kaya alisin talaga ng lahat. Kasi yung hinanap ng tao yun yung mga tao, kaya nilang sabihin na binago sila ng Diyos. Yung mga tao, alam nila sa sarili nila, na inalis ka na ng lahat. At alam niyo yung totoo, ang taong kayang magsabi nun, yung taong puspos lagi. Amen po ba? Amen po ba? Kapag puspos ka lagi sa presensya ng Diyos, lumalagkat ka sa kalooban nun, kaya mo sabihin talaga na nilalakad ko na gusto ko. Sinusunod talaga ng kalooban na. Pero hindi sa paraan na nagawa ka. Kasi, pwede mo naman talaga sabihin mo na hindi na nagmamayabang. Pero meron mo naman talaga kasi iba nagsasabi na nagmayabang sila. Yung intention mo na yung sinasabi, para sabihin sa mga tao na kaya ng Diyos kahit hindi natin kaya. Ganyan po ba? Hindi yung sasabihin mo talaga na nakakasal talaga Diyos pero mayabang. Alam mo ba gano'n, ibang sabihin talaga ng mga tao. Pero pwede mo sasabihin katulad kay Job, na si Job kasi, hindi niya ito sinasabi sa tao para mayabang. Sinasabi ko ni Job, kasi nga ito, tatlong kaibigan niya, kinukundi na siya. So hindi siya nagmayabang. Sinasabi niya ito, nung kayo na daw siya. Nung kayo nabagsak na siya. Hindi nito sinabi sa oras ng panahon na sa peak season ka. Kasi iba galing Kaya ako pinapapalit ng Lord kasi magaling ako, matuwid ako, pero si Job hindi. Daw na siya. Pero sinabi niya sa mga tao na
Down na down, pero alam lang yun, din lahat ang ganyan. Yung parang, for example, sa moment ng buhay ko, yung time na electricity ako, yung time na wala akong matirahan, kayo patipat ako ng bahay, wala akong makain. Yung mga kahit na down ka, sinasabihan ka, hindi ba ang susunod sa Lord? Naghirap ka, pero ako talaga, naging ako ng versikulo. Alam mo yung sinasabi ko talaga na, pwede yung tingnan na ganito ako, pero alam ng Lord kung bakit ko ginagawa. Alam ng Lord bakit ako nandito. Hindi ako nandito dahil sa gusto ko lang. Nandito ako dahil nalaw ko ng Panginoon. Sinasabi ko yun sa sinasabi ko sa kanila sa ibang way. Na gusto ko i-prove sa kanila na kasaganahan ko mananasan sa Diyos. Di ba? Kahirapan yun. Pinangarap tayo ng dala, namamagal tayo ng dala. At kaya mo sabihin sa kanila na dumala ka daw sa kalooban ng Lord. Kaya ako nandito. Amen po ba? At alam mo yun. Alam mo talaga yun na lumalakit ka sa kalooban ng Lord pero nahihirapan ka. At naiintindihan mo na kailangan ko magdaanan. Kasi si Kristo mismo nagdaanan ko. Amen po ba? So, ganda yung point na hindi ka nagdayabang. Pero alam mo ang interpretation ng mga tao sa nagdayabang nito? Yabang talaga. Down na, nagdayabang pa. Pero hindi ka nagdayabang. Pinabakita ko lang sa kanila na ganito ang totoong Kristyano. Kahit nahihirapan, nagsiserve pa rin. Kahit nahihirapan, wala namang kahit palipat-lipat ng bahay, nagpapatuloy pa rin. Bahala ka kung gusto mong isipin kung mayabang, pero ang point dito, yun na rin totoo. Na you can say to people na nilalakaran mo kalooban ng Lord, kahit nahihirapan ka. Kasi yun naman talaga yung totoo. Pero the moment, kung alam mo naman talaga na hindi, ang gawin mo mag-repent. Tama ka, mali ako. Magsisi talaga ako. Pero if you know na talagang nilakaran mo, sensitibo ka sa salita ng Diyos, ingatan talaga, maging proud ka. Hindi mo kailangan pang malaki yun. Pero magpasalamat ka sa sarili mo, Lord. Salamat po kasi yung testimony ko, pinapaganda mo. Binibigyan mo ako ng pagkatoo kung paano manindigan kahit nahihirapan kasi ito yung kailangan ng tao ngayon. Amen po ba? Yan po yun, na talagang hindi magmamayabang kung sabi na lumalakad ka sa lalas ng Lord. Yun ay nagpapatunay na hindi kaya ng tao pero kaya ng Diyos. Amen? Yan kasi yung nangyari ngayon sa mga natin. Every time people say na, naranasan ko sa school dati, pag-share ako naman naging sa mga class ko, sabi nila, sobrang banal ko na. Sabi ng mga class ko sa akin dati, mag-share ako ng class nila sa kanila. Magsumbang kami sa yun. Sabi niya, Pastor, nag-uudyan na yung banal-banalan. Kaya ako, hindi ako sa mga class ko, kahit Kristiyano ako, hindi ako nag-ano eh. Pag mga kaibigan ko, makatulog talaga ako eh. Sabi ko talaga, right, sabihan nila akong banal-banalan. Sabi sa Bible, banal ang Diyos, tirang banal tayo. Talagang naman sundin kita kaysa sa Diyos. Pag sinabihan nila ako kung sobra ka sa lawit, sasabihan ko naman, at least nakaabot. Ikaw, hindi ka nakaabot. Nahihitin sila. Ganon. Pero sa amin na yung magbarkada ha. Ganon. Tapos pag sinasabihan nila ako, magpapastor ka na ata. Oo. Pag pastor ako, makinig kayo para kayo ang prediction ko. Sinabi ko talaga sa ano yun. Alam nyo naman kasi ito. Kasi nga, every time you preach the truth, every time you say, actually, wala akong explanation eh. Minsan, Bible verse na binabasa ko, sakta na sila eh. Wala ka pang paliwanag, basta sakta na sila. Sabihin nila, judgmental ka. Napakasobrang malay mo. Eh, sinabi mo lang yung God. Ganun po talaga kung bumuhay ka sa Lord. Hindi na mga tao, nag-judge ka. Pero ang totoo, pinapakong na sa mga magaganda habang may pag-asa ka. Kasi pagdating ng paghukom, wala na po, the moment ng karagdag, pagkakain na tayo, the only diamonds, iharap sa ilunod ng kautosan at yun ang hakol. Pag hindi mo sinunod, hindi. Pag sinunod, langit. Amen mo ba? Kaya, kung pagkarin mo lang tayo sa tama. Amen? Yung tipong ano mo talaga na lumalakad sa kalong. Alam mo yan. Yung may sinili mo lang. Alam mo po yan. Alam mo sa puso mo kapag sinusunod mo utos ng Lord, kapag ginagawa mo talaga yung kalong. Alam mo. Hindi, at yung alam mo, hindi mo pwede itago. Hindi mo pwede ganyan. Hindi mo pwede ikahinang na sabihin sa mga tao na sinusunod mo sa Lord. Hindi. Kasi yun, kailangan ng gawa yun. Kailangan nila
ng mga tao na handang sabihin sa mga tao na kanyang sundin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi naman talaga nasusunod dahil sa sarili mong lakas. Nasusunod po ito dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Kasi yun, katulad ko dati, yun ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko, yung mga taong kayang sabihin, may Diyos. Yung mga taong kayang panindigan, na talagang binabis sila ng Lord. Doon ako na-amaze. Doon ako na, kasi dati yung mga taong sasabi about sa Lord, pero sa mundo, wala. Yung tipong DLS Christ, MacBook natin, katrabaho sa puso ko. May nag-invite sa akin na, church tayo every linggo. Pero every break time, nandun sa labas, nag-secret ko sila doon. Lagi yun, walang notice yun. Pero, pag magkasama kami sa kitchen, uy, grabe sa church, ganito, ganyan. Pero mapapaano siya, hindi mo na ako, paano mo na ako pahangin. Pero pahangin na, ibig sabihin, ayun, magamit siya doon. Ako sisip ko, wala talaga. Ang ganda ng usapan namin, versículo lang dito. Tapos sino ako magpatanong nun? Dati ko, wala pa ako sa ano. Meron din ako mga kasama before na grabe mag-search sa church, nakaputi. Alam mo mga nakaputi, alam mo din. Tapos, i-add ako sa computer. Add ako sa computer. So, pag nasa computer ako, lahat ng nakaputi, yun yung sa computer. Sila din na bumutakan. Nagtagasukan. Yan, sabi ko, ako talaga, mag-isip sabi ko, ano ba talaga mag-search sa'yo? Bakit ganito? Yung point na naghahanap ang tao ng mga taong gagamitin para magbibigay na talagang binago ka ng Diyos. Kaya nga, pag binago ka na, panindigan na yan. Amen? Mag-testify ka. Kasi ikaw yung gagamitin ng Lord para mag-testify sa mga tao na kaya magbago ng Diyos. Amen? Kaya, you need to pay the price. Hindi rin madali panindigan, ha? Kasi, alam mo, tatandaan mo, pag binago ka na ng Lord, hahanap at hahanap ng tao na butas sa'yo. Para mabato ka nila. Pero tatandaan mo, yung butas sa'yo, may makita ka sila, gamitin mo yun para wala ka sila makita. Yung mga nakikita sa'yo na tao na mali, may mga time na tatanggapin mo, may mga time hindi mo na tatanggapin. Kung nakita ko lang talaga may mali, magpabago ka. Hanggang magamit ka pa ng Lord na magamit. Kasi God is sovereign. Kung yan yung tao na kaharap mo, ibig sabihin, yan din talaga ang purpose bakit yung hinarap ng Diyos din. Pero gagamitin din ng yung tao na yan para i-equip ka para someday sa mga soul na mag-equip mo ng mga tao, talagang mas maging kagamit-gamit ka pa. Amen mo ba? Pero yung point ko, alam na kung hindi tao yung sinasabi nila, kung mo sila pakinggan. Right? Kung mga sinasabihan ka na napaka-judgment ka na ano, alam mo yung sa puso mo hindi din talaga. Huwag kang mapapakit pa. Ang ginawa ko lang, nag-preach ka ng katotohanan. Amen mo ba? So yun po yun, nadala ka sa Christian, lumakad sa tama. Count ka 26. Sinasabi mo, mabuti ang landas na nakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay magiging mapumusay. Kawikaan 11:20. Ang kaisipaw na sama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Bakit kayo malalag sa kabanalan? Bakit kayo sinusunod si Ron? Kasi doon na sila si Ron. Amen? Kaya, kung may mga tao sabi na sabi mo na ito tayo sa kabanan, sagutin mo, dito na sila ang Lord. Alam naman ito ang pasahin ko. Lumakad ako sa kalokohan. Di ba? Sino ito pasahin natin? Amen ba? May mga tao kasi na, sumama ka na sa amin para maging sila ng amin. Hindi na tayo. Sama-sama lang. Hindi ka na mapasayahin. Si Lord ang pasayahin natin. Amen po ba? May mga magsabi sa'yo ng tao na, bakit ka sumasama sa amin? Hindi ka naman masaya. Hindi na maganda. Hindi na kayo masaya dyan. Si Lord lang tayo dapat maging masaya. Amen po ba? Kung may magsabi na, sobrang nakabanal, alam mo masasabi mo na katulid ka, kasi doon masaya si Lord. Amen po ba? Sabi sa David na, joy of the Lord is our strength. So kapag masaya ang Lord sa iyo, meron kang lakas na ipangalit sa mga tao sunod sa buhay mo. Amen? Kaya huwag kang natakot na karan ng tama. Kahit magkumakamali, huwag kang natakot na lumakad sa tama. Amen po ba? Yung nangyari mo ngayon, diba may nangyari ngayon nakaraan sa online, yung si Alvin. Diba? Kaya si Alvin, hindi talaga siya mag-apologize. Hindi siya naging nag-sorry.
Kung ako mag-i-stand sa Christian, yung ginawa nila, kung lalaliman mo, at kung meron kong isip ka katulad kay Kristo, kakamin. Kasi kung nandito si Kristo, oo, nag-mention si Alvin ng mga pangalan, pero para sa akin, ano yun eh. Sa mata ng tao, nakakahiya. Pero sa mata ng Diyos, kapag tinanggap mo yun, proud sa'yo. Kasi sa Bible, kung alam niyo lang ang mga propeta sa Old Testament, kahit hari, wala silang pakialam. Iko-correct nila yan. Kahit hari, talagang sasawin na talaga ng propeta. Kahit hari, talagang kapag may ginagawa ka, harap-harapon sa harap na ng adla. Talaga na talaga. Si Elijah, hinamit na di ba yung mga propeta ni Baal? Ang dami-dami, pinayat. Diba? Pero may siya naging ng sorry. Sino naging ng sorry? Yung una si Job pa eh. Si Job yung naging ng sorry. Parang ang nangyari, mayroon siyang sabi ko, grabe na, ulit. Kasi yung una, nagsabi si Job is Manila, kung gusto nyo naging ng sorry sa amin, public apology siya. Hindi na talaga ginawa. Kaso natin, hindi na si Job, siya ang naging ng sorry. Sabi niya, yung ginawa ni Aldrin, pati ni kasi talagang nag-ideas ko sila, gusto nila makilala natin sila. Ako lang ako nila sorry sa ginawa nila. Kasi tama talaga yung ginawa nila. Bakit ako umiyak siya? So isip ko grabe yung talagang, kung ano si Aldrin, makarusahan siya ng pero tama siya. Hindi talaga ako nila sorry kung tama. Kasi yung ginawa niya, na-shape yung spiritual world. Naging sikat si Lord. Dahil sa ginawa niya, naging trend sa online si Lord. Dahil sa ginawa niya, pati mga iba, si Lord. Si Lord na naging bida. Puro verse. Napag-usapan ng verse. Napag-usapan ng Diyos. Pero kung wala lang pinag-usapan si Lord. Kaya ito yung makita talaga na kung lalaliman mo lang. Kung sa kanila ito, balik talaga doon sa yung mga pangalan ng iba. Kung siguro may ibang kalang, pero sabi ko nga, kung yun yung pangusap sa kanilang Lord, sino tayo para masgahan siya? Kung yun yung sinabi sa kanilang Lord, kung magsalita ka sa harapan ng magdap, sabihin mo yun, sino tayo para masgahan siya? Kasi, yun rin talaga tayo kita kung sino ko siya na hindi. Kasi, sabi ko nga, Lord, kung hatulan mo ko, si Alvin, naniniwala ko sa kanilang tama ko siya. Kasi tinangalan niya yung totoo. Hindi talaga naman kalooban ng Lord yung gano'n. Ngayon po ba? Masakit na lang. Para kasi siya nag-preach. Pero mapalad siya kasi pinipersecute siya. Pero hindi siya makipaglaban. Yung pangingin niya, grabe. Grabe yung stand niya. At makikita ko sino yung sa mundo. Sino yung mga sa mundo? Yung tama binabalik yung past niya. Yung past niya na sinuko na sa Lord. Yung mga sinabi niya, Lord, pagkakalapay mo ko. Yan. Diba? Binabalik-balik. Sabi ko nga, yung mga taong gumagawa ng ganito sa online, yung mga ginagawa mo ko, di pa rin talaga mahal mo ko, yun yung mga taong hindi nakaranas talaga ng pag-ibig ng Diyos. Kasi kung naranasan yung pag-ibig ng Diyos, alam mo yung pakiramdam na gano'n, kaya hindi mo siya pwede makuhin. Kasi totoo lang, kung naranasan yung pag-ibig ng Lord, baka mas hindi pa iyak mo dun eh. Baka mas makakapanggaling, di ba? Yung ginawa niya sa kanya, yung pinakiyak siya, wala pa yun. Pag naramdaman mo talaga yung pag-ibig na rin, sobrang pa doon. Sobrang pa din yung tsura mo. Halo-halo na yung kuha, halo-halo na lahat. Di ba? Kaya sabi ko, hindi naman naman nagdawat yan, hindi naman ko nila yun. Pero kung naramdaman mo nagdawat, alam mo saan ka nagagalit yun. Kaya ngayon yung point eh, na talagang hindi mo talaga mababalik yung kakulihan ng isang tao. Kasi hindi ko siya, hindi ko siya matitibag. Kasi sila na strength niya. Ang alam ko, totoo ito, kapag ginamit ka talaga ng word, many people will call it kingdom. Kapag ginamit ka ng word, the world hates you. Sabi sa Bible, the world loves its own. So kung pinaperceive ka mo ito, mapalit ka. Mapalit ka. Yun po yung point eh. Kaya napakita natin maintindihan ko natin na grabe yung price pag lumakit ka sa katuwiran. Pero pag serve ka, verbally ko ang hindi. Nakita mo naman, hindi ko start ng likod. Sabi ko nga, grabe natin malakas ang loob na kasi ako, personally, na-admire ako sa lakas ng loob na.
Republic siya sa patuloy pa rin siya sa pagpapa-interview. Patuloy pa rin siya sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Alam mo yung tipong, alam na kasi sa ganyan na halang siya dati. Alam mo, totoo naman eh. Pag alam mo, wala kang yung sa mundo ka, wala kang hiyak, sunod pa kayo. Kasi dati naman, testimony, wala talaga sa hiyak din eh. Matagal ako sa loob mo eh. Ngayon, hindi na nakita ang loob sa kanya, kaya siya pinakot. Sabi na lang siguro, pag-uwi ko, pag ito ginagawa ko, lagi kong hiyak sa akin. Amen mo ba? So yun yung point na okay lang na positive ng mga tao sa magsabi sa Lord. Kasi totoo, maraming tao kaya gawin yun. Kasi iisip nila, baka mabasya ko, baka mapersecute ako. Pero alam mo, pag once sa katotohanan ka, yung Holy Spirit yung magpuprotect sa'yo. Kaya kahit ano patao sa'yo, may should na faith ka. Hindi ka matitinag. Kasi nga, pinagpalakas ka naman din. Pinagpatindag ka naman. Pero sakit. Masakit yun. Masakit kung binabash ka o pinapersecute ka. Pero yung grace ng Lord solution para kapag-adil ka. Di ba? Doon mo makita, pag ginamit ka, kakamulin ka naman ito. Pero kung maniwala siya, naniwala na naman ako na ahatulan siya. Pero kung tama siya, marami pa ahatulan. Pagtanda niyo po yan, kung tama siya, marami nag-apit eh. Marami yung kasunod eh. Pero totoo po, God is the God. Yes, ang Diyos pag-ibig. Pero ang Diyos pag-bumatong akas. Alam mo, sabi nga sa Bible, sa Romans, basahin niyo po, Romans chapter 1. Nandun lahat. Dahil mahal ka ng Lord, ayahan ka rin sa gagawin mo. Kahit kung gagawin mo, kung wala na kapahamahan, mahal ka niya. Hindi ka na pipigilan. Pero ang tanong, mahal mo sa sarili. Kung mahal mo, makapit ka sa Lord. Yes, mahal ka ng Lord. Hayaan ka lang niya. Sobrang kapumahal sa sarili, yan lang ginagawa mo. Pero ang tanong, mahal mo sa sarili mo. Kung mahal mo sa sarili mo, makapit ka sa Lord. Amen po ba? Kasi ang totoong pag-ibig, lalapit ka talaga sa Panginoon. Kung gusto mo ka ng buhay ng laglag, umabot ka kay Jesus. Sumunod ka sa kalooban. Amen? Yun lang yung tawag para makita kung mahal yung sarili mo. Kasi ang paglapit sa Lord, doon lang may buhay. Amen? So sabi ko dito, kung magkano 21:8, ang landas ng may sala ay palikot-likot, ngunit ang lakad ng matuwid, laging gusto. Bakit kailangan matuwid tayo sa harap ng Lord? Para hindi palikot-likot. Hindi yung dito ka naman. Yung minsan, pag sa church, malay, paglabas, hindi na. Pag sa church, okay. Paglabas, hindi na. Palikot-likot. Paglabas yung dito, dapat sila na makita sa buhay mo. Amen po ba? Hindi siya mahirap. Basta isuko mo sa lahat. Amen po ba? Amen po ba? Hindi, yung nalang mo, the moment nag-decide ka, walang mahirap. Kapag nag-decide ka talaga na Lord, isuko mo na talaga sa lahat, doon makita hindi mo sa Lord. Kapag hindi sa Lord, walang mahirap. Amen po ba? Ayan po yun. Number 2. Number 3. Righteous living receive promise. Bakit? Alam mo, pag namulit ka rin sa matuwid, isa sa sal na namuhay ka sa matuwid. Number 1, may purong puso. Number 2, nandun yung lumalakot sa kapatid. Number 3, yung kapalit ng Diyos. Yung blessing. Sabi dito, Job chapter 23, verse 13 to 14, hindi siya nagbabago at hindi kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais siyang gawin. Isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin, ang marami ng balak ay kanyang gagawin. Sipin niyo si Job nasa kahirapan. Pero dahil nakuha siya sa tuwid, binalik ng Lord sa kanya ng nagdadabli. May blessings po talaga. Sa Bible, kapag malapot ka sa kalunggayan ng Lord, may kahirapan. Pero hindi na din magtatapos. Kapag ito ng Lord, i-bless ka ng Lord, hindi lang sa material na bagay. You are blessed spiritual, you are blessed sa health mo, you are blessed in all areas sa buhay mo. Amen po ba? At alam mo kung bakit mas na-appreciate mo yung blessings? Alam mo yung hindi dito, hindi ka lang pinibless, kasi yung blessings, sobrang na-appreciate mo siya. Kasi alam mo sa kung simula. Alam mo yun, mas na-appreciate mo yung blessings ng Lord kapag nagsimula ka talaga sa wala. Kapag nalugmok ka. Kasi maliban sa may blessings na, may patutuo ka na hindi mo kahit kailan hindi mo ako ng tao. Yung paano ginawa ng Lord mo pagpapala, hindi mo papuntayan. Yung talagang pinaka-blessings, yung testimony na makukuha mo dahil nasunod ka sa Lord. Alam mo ba? Hindi siya sa yung sa natanggap mo. Para sa akin, mas nakaka-bless yung paano mo natanggap kaysa sa natanggap mo siya.
Kasi pag natanggap mo isang bagay, wala yun eh. Hindi naman ikaw mamalaki yung natanggap mo eh. Ang totoo lang sa ating Kristyano, hindi mo itinetestify sa tao kung paano natanggap yung blessings talaga. Nakapokus ka kung paano mo natanggap yun. Yung itinetestify mo sa mga tao, yung ito yung ginawa, extant talaga at yung natanggap ko yun. Pag nandoon ka lang kasi sa atin, period na eh. Doon ka tumatagal sa pagpapayag ko, paano natanggap eh. So yun yung pinaka-blessing. Yung paano, nakapunta sila ng promised land. Pero paano sila dumaan sa Red Sea? Paano nalaglag naman na? Totoo lang tayo nga ako sa ano? Nagbabasa ako ng Bible. Hindi ko na napansin yung nasa promised land na sila eh. Nakapokus ako nung tinetestify ng mga, nung kahit tayo nag-preach, ang kinukita natin yung Red Sea. Yung paano nila nagtatinapos sa disyerto. Paano nila natalo yung mga giants. Paano nila natalo yung mga kalaban nila doon. Paano nag-go-out ng mga himalang ako na sa disyerto sila. Yung nasa promised land sila, wala na. Tapos na. Nandito na. Parang, ay, promised land na sila. Wala nang train. Doon tayo nagkaroon ng train sa ano eh. Sa may pagsubok. Ganun din po sa buhay sa kasama. Kapag pinagpaalit ka na ng Lord, praise God for blessing. Pero yung testimony kasi maganda po. Amen po ba? Ganun po talaga. Kulay kasi, yun yung maganda yung sa gitna, hindi yung dulo. Yung kwento. Amen po ba? Sabi dito, awit 18:20. Pinagpapalak mo ni Yahweh, pagkakakit ko eh. Binabastasan niya ako dahil kami ko'y malinis. Grabe. Si David, sabi lang ng mga kanya, ako naman ni David. Pero hindi. Kaya niyo sabihin yun. Kasi alam niyo talaga makulit siya. Kaya sabi ko, grabe Lord. Kaya talaga sabihin ko. Sabi ko, Lord, kaya niyo din. Basta alam mo matuwid ka. Amen mo ba? Huwag ka magsabi ng sana oil. Dapat hindi clear oil. Amen mo ba? Kung sabi mo, grabe Lord, grabe ito. Kung sasabihin mo to, sa mga tao, pinagpapala ako niya kasi ako natuwid. Ngunit mo. Di ba? Kaya hindi ko kaya mo rin po sabihin. Amen po ba? Kasi totoo, magpapalangin ko talaga Lord kapag natuwid ka. Amen po ba? Kasi nga, wala ka ng bisyo eh. Wala ka ng bisyo. Wala ka ng pinagpapala kasi nagpunta sa bisyo. Amen? Ang pagkaman ng bisyo din yan. Amen po ba? Kaya ka pinagpapala kasi matuwid ka. Di ba? Sabi nga dito, binabasbasan niya ako dahil kami ko malinis. Eh kaya ako naman hindi binabasbasan kasi marami kamay mo. Amen po ba? Pero kapag alam mo, wala kang bisyo, kung wala yung kayo ng Lord, hindi na pupunta sa anak eh. Hindi na pupunta sa sugal. Hindi na pupunta sa ano, sa sigarilyo. Hindi na pupunta sa cellphone, sa Lord, sa addiction. Hindi na. Napupunta na sa Lord. Amen po ba? Kaya dahil pinagpapala ka ng tulong, wala na ako. Nung tayo nalulat ng lahat, doon ko natin sa pagpapala ng Lord. Diba? Doon ko na, dati kasi pag may pera, Pag may pera, bibili ka ng sigarilyo, computer, 4 hours, 6 hours, ganito. Pwede lang ako sa computer mo, gagawin mo eh. Ganun. Diba? Pero pag nasa Lord ka, dahil alis na ng permisyo, kapagkaraman mo alis na greediness, kasi kung sarili, hindi na pwede mag-materialistic. Yung iba, hindi-dress, maluho. Lahat, bili. Pag may pera, bili. Di ba? Ibig sa palaguin, ubusin. Alam mo, sabi sa Bible, ang hindi nag-iipon, nagkakalat. Tapos ito, kalat ng kalat. Alam mo yun yung point eh. Pero pag once na ikaw, basta lang ito na, siyempre, meron lang self-control. Hindi ka takot din. Hindi takot din. May ano lang, ano ba talaga ito, Lord? Kailangan ko ba talaga ito? Kagustuhan ko lang ito. Hindi ko ito gagawin. Diba? Pag inubos ko ba ito, ano mangyari? Wala, hindi ko bibilihin. Amen po ba? Pero yung point ko na, pag once na nakakagulatan ka sa Lord, papapalangin ka nila. Kasi natuwid na eh. Amen po ba? Nilabas na sa kasi yung kamay mabilis na. Amen? Ayaw mo sabihin yan. Amen po ba? May mga tao sabi, gawin ko, magpapalit ka ng Lord. Sumunod ka sa Lord para papalangin ka rin. Amen po ba? Gano'n kasi sasabihin mo, grabe ko, magpapalit ka na. Sana all. Ano sasagutin mo? Sumunod ka na kasi sa Lord para papalangin ka rin.
Kasi pangako lang mo dyan. Kapag matuwid, pinagpapala. Eh di ba alam mo na rin sabi na matuwid ka? Pero sa paraan na katulad pa. Di ba? Pero yung point ko, yun naman talaga. Pag sumunod ka sa rin, papapalain ka niya. Pag di ka sumunod, papaluin ka niya. Amen mo ba? Sumunod. Amen. Kung walang papapalain, sumunod. Bakit hindi ka binibes? Tanungin mo yung sarili mo, sumusunod ka sa araw-araw? Kung sa prayer life mo, pagising mo sa umaga, nag-pray ka ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagpapasting ba? Nagsisimba ba? Nagbabible study ba? Kamusta? O pag ising sa umaga sa cellphone, coffee, after that chat with friends. Kamusta? Saan tayo mo niya? Ano meron? Oh, net mo kayo sa plaza. Ako kayo doon. Meron ba? Saan ang Lord? Saan ang Lord? Amen po ba? So yun yung point na may pagpapalit kapag sumunod ka sa Lord. Amen po ba? Hindi lang sa material na bagay, spiritual. Bless ka. Sabi dito, ito po, awit 17:15. Dahil ako matuwid, ang mukha mo'y makikita, at sa aking pagising, sa piling mo'y maligaya. Yan. Pagising mo ka lang maligaya ka na. Hindi sa iba, sa Lord. Ito, mukha ko yung gusto ko makita, Lord. Sila na dapat makita. Eh, mo ba? Iba si David, alam mo bakit malapit talaga sa puso ng Lord si David? Ikaw ba naman sabihin niya na talagang pagising mo sa piling mo siya ng Lord masaya? Ikaw sa iba? Aroy! Tapos gusto mo, makita mo ka lang. Tapos ito pa ang hindi kay David. Mukha niya lang gusto niya makita. Ikaw, wala. Iba-ibang mukha. Mukha na magugunaw din. Mukha na kakulubot din. Mukha na, sa mukha okay, pero yung loob, ang dumi. Sabi sa Bible, lilipas ang ganda. Pero ang taong nagtakot sa Diyos, papupurihan. Eh, po ba? Nakalagay pa yun sa Bible. Na talagang, kaya nga sabi, mahalin mo yung kaluluwa niya, hindi yung physical niya. Yung kaluluwa yung mahalin mo. Parang yung nakita ko sa online, yung merong isang lalaki na yung asawa niya sobrang ganda. Tapos yung asawa niya sulok. Nagpapalong kong kilala niyo. Yung babae, model siya. Nagpapasama siya ng lalaki. Tapos nasunod yung mukha ng babae. Tapos maraming nagtapos sa lalaki at nagbili ko rin yung asawa mo. Anong sabi mo ng babae? Ay lalaki. Ang pinakasalan ko yung kaluluwa niya. Hindi ko lang. Diba? Makita ko talaga doon ng tao din natin sa panlabas, sa pangloob. Diba? Yun yung maganda. Yun din yung mga sign na talaga ng tao sa Lord na bilingkod. Hindi nakatingin sa nakikita. Nakatingin sa hindi nakikita. Amen po ba? Yan din po. Tignan mo si David. Dahil natuwid, yung Panginoon na like, alam mo ito rin, ang taong natuwid, hanap talaga mukha ni Lord. Si Lord. Pero pag hindi na natuwid, iba talaga mukha ang hinahanap mo. Hindi ka mapakalit kung hindi nakikita. Lahat, araw-araw talaga, nakikita mo. Yan ang sign na hindi natuwid. Sobrang kakahanap ng mukha ng iba, naging magkamukha na sila. Alam mo yun? Totoo naman. Dapat mukhang Diyos ka, hindi mukhang tao. Amen po ba? Amen. Ewan ko kaya kailangan matuwid. Sabi dito, awit 26:10. Patuloy mong kalilain ang sa'yo umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay ng tuwid. Awit 105:6. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Hindi malilimutan ng isang sakit. Malinaw po, kapag matuwid, hindi mabibigo. Sabihin, pag sinabi hindi mabibigo, alam mo kasi sa isang Kristyano, lahat ng failures hindi kabiguan. Matanda ko natin, sa isang Kristyano, lahat ng failures hindi siya kabiguan. Learning siya. Para mas maging best version ng tayo sa sarili natin. Amen? Kasi yung natutunan ko, maraming beses ako nag-fail, pero para sa akin hindi siya naging kabiguan. Sa failure na yun, doon ko nakita kung ano pa yung dapat gawin para mas maging best version pa. Amen? At tayo doon, mas successful ka. Pero sa mundo, ang tao sa mundo kasi, pag nag-fail, ayaw na. Hindi nila ikita yung good side sa failure. Pero sabi nga, doing natin is worse than failure. Kasi pag nag-fail ka, may natututunan ka. Pero pag wala kang ginawa, wala ka talaga matututunan ka isang beses. Amen?
Yun yung isang paborito quotation. Doing nothing is worse than failure. It's better na kumilos ka ng kumilos ka, fail ka na mag-fail, at least may natututunan ka, may nasi-shape sa'yo. Kaysa nakatenga ka dyan, nakatungan ka dyan, lumilipad na ang isip mo, wala. Wala kang natutunan. Ang nangyari, nabaliw ka. Totoo. Try mo ang ginagawa. Try mo magharap sa karto. Wala kang ginagawa. Tinanong mo isip mo sana. Kausap mo ng kaaway. Lalo kung servant ka ng Lord, nagdiligit ka sa lutas sa kapanganga ka, ang isip mo, kasalanan na yan. Kapag namamahinga ka, ang kaaway, nandiyan ang makakaki. Yan ang sa pagwala kang ginagawa, mag-isa ka lang, isip mo pa ng ano na. Gawin ko yan. Dami lang naisip. Diba? Tapos magugulat ka, isang taon, wala ka lumalago. Wala pa, nakatawa ka. Ayan mo ba? Kaya kailangan kumilos. Parang ngayon, Lord, huwag kang natakot kumilos. Pag-serve ka na Lord. Kung alam mo na sa kapilan ka, huwag kang natakot kumilos kasi hindi ka mabibigo. Amen? Yan yung pangalan ng Lord eh. Huwag kang natakot mag-step kasi hindi ka mabibigo. Hindi ka dapat matakot. Amen? Parang yung katulad yung aral mo na tindahan sa totoo to, night market na tindahan kami, unang araw, Thursday na, nagtinda ko sa night market. Kasi that time, hindi ko nag-night market dito, ayaw ko magtinda. Kasi sabi ko, wala ako. Sabi ko, wala akong activity ang munisipyo. Wala naman sa activity na nagagabi. Sabi ko, dapat kung may night market, dapat may activity sila. Para yung mga tao pumunta talaga. Wala din tayo. Wala rin ano. Tapos, ang pinakundit na ako ng Lord. Magtinda ako. Sabi ko, Lord, sige, magpunta ako ng biglaan talaga yun. Pupunta ako sa munisipyo. Pagpunta ako doon, sabi sa akin, mag-look po ako, pagpasta po sa next market. Sabi, ay sir, pila lang kayo kasi walang pwesto. Isip ko, walang siguro yun. Pero sinabi na walang pwesto talaga. Pero yung nakita niya yung permit, sabi niya, ay, may stall pala kayo sir. Pwede lang kayo ng pwesto. Kasi hindi na binig niya ng pwesto, wala ka stall. Kasi yung tent, ubos na. Yung kulay blue. Lahat yung sa munisipyo kasi. So, kala nila, pag mag-iit na ng tent, may pila ka. Pero may stall. Kaya naman na, hindi ka ng pwesto. So, may pwesto doon. Yung una lang ng pwesto, start kami ng 6. 9 na, walang bumili ng baba ko. Totoo to. Walang bumili ng baba ko sa kukulat. Walang bumili ng baba ko. 3 hours na ako dito. Kaya sabi ko sa Lord, bahala ka dito eh, pero sabi mo, tinda kami. Sinabi ko talaga sa Lord, sabi ko, Lord, malamang benta, pero naniwala ako, kaya mo madala ng mga tao. Ikaw naman ang may hari ng mahari. Ikaw ang kaya magbigkas sa mga tao. Kaya mo magpadala. Siyempre, yun mo ganun eh. Tinitest naman yung tao talaga kung talagang sanay ka ba sa kabiguan o mananampalataya ka pa rin ka mabigo. Kasi iba pag bigo, period. Bigo talaga. Pero hindi po, kapag bigo ka, titignan lang kung mananampalataya ka. Kaya dapat sabi ko, Lord, walang customer. Kasi ang faith, inaamin ko yung totoo, pero naniwala ko na makakawal. Pero yung faith, hindi mo tititignan yung katotohanan na mahina ka, na may sakit ka, na ubus ang pera mo. Ang tititignan mo, Lord, mahina ako, pero naniwala ko pa kalakasin mo ko. Lord, may sakit ako, pero naniwala ko pa pagalingin mo ko. Lord, wala na akong pera, pero naniwala ko, bibigyan mo ko. Yun yung faith. Hindi yung di-deny mo ka. Hindi, alam mo yung totoo. Akin na naningin mo lang, niwala ka. Kaya sabi ko, Lord, walang customer, pero naniwala ako magpapadala ka ng tao para bibili. O pagdating ng Ryan, yung 13. Hanggang 10 ko, last minute, yung kikilo si Lord. Ang tanong, nagtitiwala pa ba? Tapos, 13 ng Thursday, yung Friday, 25, kahapon, 22. Makita ko talaga, ano ba tayo pala sa Lord? Saka sinabi ko lang sa Lord na Lord. Bahala ka din, alam mo na tutulog kung kanina ko ginagawa para sa Lord, ikaw bahala. Kasi yun yung point eh. Hindi naman ako talaga kung may sinabi. Ayaw ko magtinda.
Kasi nag-live ako eh. Sa online. Yung sabi ko, sige lang. Hindi tayo. Sumunod ko talaga. Hindi ko kasi talaga. Bilid. Gusto ko bilid. Kailangan may magpilid mo. Nakabakawag na po. Pag magpunta, wala kang faith. Wala talaga. Amen po ba? Kasi may promise sa Lord eh. Hindi ka na bibiguin. Pero hindi ka na bibiglain. Hindi ka na bibiglain na parang lahat ibibigay niya agad. Walang biglaan. Ha? May iba kasi gusto biglaan eh. May parang, gusto ko, agad mo dyan, agad Lord. Alam mo kayo, dapat ang ginawa ng Lord, hindi siya nagpapakos sa cross. Niligtas ka na namin agad. Pero hindi eh. Pinakita ng Lord na kayo ng game. Bago ka talaga niligtas, hirap mo na siya. Ganun din tayo. Bago ka nang i-bless. Maghirap muna. Pero, may pangako siya. Hindi ka mabibigo kasi natuwid ka. Amen? Kaya pag may pinapagod sa iyong Lord, sumunod ka. Hindi ka mabibigo. Amen po ba? May sinasabi, hindi ka mabibigo. Wala nabibigo na servant ng Lord. Nakalagay sa Romans chapter 10 verse 11. Walang sino mong sumampalataya ang makapahiya. Amen po ba? Basta mo, ulat mo lang. Yung tayo na wala ka, i-enjoy mo ang pagsunod. Yung iba kasi pag wala, i-enjoy mo ang pagsunod. Hindi mo ba alam, pag oras ka wala ka, kumikas din ang yung pagsunod mo sa kanya? Susunod ka ba? Susunod ka ba? O hindi ka susunod? Susunod ka talaga dapat. Amen po ba? Kasi may promise sa Lord. Sabihin mo ito lagi, Lord, sabi mo, pag matuwid, hindi bibiguin. Kaya Lord, lalakad lang ako sa sinabi mo, kahit wala akong nakikita, lalakad ako, nainiwala ko sa huli, makikita ko yung mga mo. Pero hindi ako sumusunod, dahil gusto ko makita yung promise mo, sumusunod ako kasi gusto kong sumunod sa utos mo. Amen po ba? Amen po ba? Last, righteous living praise God, may takot sa Diyos. Importante talaga pagkakot sa Lord. Sabi sa Job chapter 23 verse 15 to 17, kaya ako nagtakot na sa kanyang bumarap. Isipin ko lang ito, ako ay nagsisinda. Pinanghina ng Diyos sa aking kalooban, tinatakot ako ng makapangyarihan. Sabi dito, sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot, dilim itong taglay, sa mukha ko ay buwala. So manunod kapatid na, ang taong matuwid may takot sa Diyos. Huwag kang matakot sa tao, matakot ka sa Lord. Amen? Takot tayo sa Lord. Makita mo dito na si Job, kaya niya sabihin na matuwid siya, pero may takot siya sa Lord. May takot siya. Sabi dito, Kawit ka 19, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal ng Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa ibang version, ang paggalang at pagkatakot kay Yahweh. Yan po yung sabi sa ibang version. Ang paggalang at pagkatakot kay Yahweh. So, the point is, kapag ang tao, may takot ka talaga sa Lord, lumalakad ka sa katulian. Alam mo, may tanong bakit? Yung tanong ka lang, bakit ayaw ko backslide? Takot ka sa Lord. Takot ka sa Lord pag hindi ka nag-backslide. Pero pag hindi ka nag-backslide ko sa Lord, hindi ka takot. Takot kayo kung nalibog sa Lord. Anytime yung kaaway na dyan, pwede kang pasahin. Anytime pag umalis ka sa Lord, yung problema na dyan, sunod-sunod. Saka kung umalis ka sa Lord, ito totoo to ha, this is proven Christian. Kapag ang tao umalis sa Lord, hindi lahat nakakabalik. Hindi lahat nakakabalik. Sabi ko nga nakaraan, madami ko nakita mga tao sa Lord na alis, balik. Ang pinakahuli, alis pa rin sila. Kaya the moment na nakilala mo Lord, huwag ka nakaalis sa Kanya. Amen? Kasi hindi ikaw ang, alam mo yun, may stronghold eh. Pag umalis ka, kahit 7 mo mabalik. May stronghold. Kaya, hindi mo talaga sure. Kasi sa nakita ko, yung mga umalis balik, talagang hindi sila makabalik. Pero walang posible sa Lord. Kaya the moment na nakita ka sa Lord, ngayon nandito ka, magpatuloy ka sa Panginoon. Amen mo ba? Hanggang huli. Amen mo ba? Yan po isa yung pagkatakot sa Lord. Sabi sa Bible, mga 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulin ng tao. Wala pa tayong ibang tungkulin sa mundo nito hindi matakot sa Lord. Amen? Yan. Fear God above all. Sabi dito, Kawit ka 19:23,
Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas sa kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Dahil po, kapag patuloy ng tao ng takot sa Lord, may kapayapaan. Nandoon ang ligtas sa kapahamakan. Last but not the least, Malaki 3:16. Malaki 3:16, sabi dito, pagkatapos, nag-usap-usap ang mga tao ng paggalang kay Yahweh. Pinakinggan ng mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatalag niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Alam niyo po, lahat ng may takot sa Lord, pinapakinggan ng Lord yan. At pag pinapakinggan ka ng Lord, dahil natakot ka sa Lord, doon ang Lord pinapasulat yung mga pangalan sa ibang buhay. Kaya importante yung takot tayo sa Lord. Tandaan mo, hindi man tayo makita ng tao, pero makikita ng Lord lahat ng usapan natin. At kapag makita ng Lord din usapan natin, si Lord talaga takot tayo sa Kanya. Sulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen po ba? Kaya yan po ang righteous living. Sa panahon po natin ngayon, kailangan mamuhay tayo ng tuwid. Amen po ba? Amen po ba? Kumain po tayo lahat.